Magandang araw mga master, welcome sa PMC Fish Review. Dito, i-feature at i-review natin at iba't ibang mga istang nahuhuli natin. Before natin i-review ang next fish na i-review natin, gusto ko lang shout out lahat ng sumuport at nag-like sa ating first episode, sa mga nag-comment, especially kay Mr. Alan ng Kawilan Trips. So, he suggests na isang tiki naman ang i-review natin, kaya ito na, hindi ko na papatagalin. Sa mga kapwa ko angler dyan, alam ko yung iba sa inyo ayaw sa isdang to. Bukod sa nakakatakot na yung itsura, sobrang tapang pa. Kabilang sa Cynodontidae family or mga lizard fishes. Sila ay mahaba at may torpedo type na hugis ng katawan, pointed na ulo at may matatalas na maliliit na ngipin. Karaniwan itong tinatawag na kuraho, ugot sa Tagalog, tiki-tiki naman sa Bisaya at ngirit-ngirit o kuti-kuti sa Kuyunon or sa aming local dialect dito sa Palawan. Matatagpuan o makikita ito sa lalim na hindi lalagpas ng mga 40 metro. Kadalasan sa mga batuhan, corals at buhanginan sila naglalagi. Ang mga adult naman nito ay umaabot sa hanggang 30 cm na sukat at umaabot pa nga minsan ng mga 40 cm para sa kanilang max length. So kung makakahuli kayo ng maliliit nito, malamang juvenile pang mga yun. Isa pala itong magaling na ambush predator. Nagka-camouflage lang sila sa mga batuhan, hindi gumagalaw at nag-aabang lang ng kanilang bibiktimahin. So kaya minsan, pag napadaan talaga yung mga lures natin sa lunggan nila, matik yan, sisiba rin talaga ng mga tiki yan. Hindi naman sila ganun kalakihan, talagang malakas lang talaga sila umi-strike, pero sa hilaan, hindi naman ganun kalakas. Kaya for power, bibigyan ko sila ng score na 1.5 out of 5 kasi madali lang talaga sila hilain. And though marami sa atin, hindi naman target ang tiki mahuli or hindi naman siya talaga isa sa mga sought after na isda. Edible naman siya, pwede naman siya kainin. Malambot naman yung laman niya, pwede nga to actually ihawin at ipaksiw. And sa ibang lugar, dinadaing nga pala itong isdang to. So, basta keep lang natin yung mga good size. So, for food quality naman, bibigyan ko siya ng score na 2.5 out of 5. Fairness, okay naman siya despite na sa itsura niya hindi ka-aya-aya. Siyempre, alam nyo na kung bakit tiki yung tawag o lizard fish ang tawag sa isdang to. Very visible ang resemblance ng itsura ng isang lizard or minsan butike. Kaya, yun, tiki yung tawag or lizard fish. Ito munting paalala lang mga master, kung wala naman tayong intensyon na i-keep or kainin tong tiki, sana i-release na lang natin sa wild. Before kasi may nag-viral na video ng isang angler na tuwing nakakahuli siya ng tiki ay pinapatay niya at tinatapon niya. So his reason is kinakain ng tiki yung iba't ibang mga maliliit na isda at ini-invade daw yun ng tiki yung spot niya. So yun, umani ito ng mga sari-saring comments and reactions. And ang take ko naman dito ay hindi naman dapat yun patayin. Kasi ang tiki ay hindi naman invasive species. Ito ay native species sa buong Pilipinas. So natural part sila ng coastal at reef ecosystem. And tumutulong silang maging balansyang ecosystem dahil kumakain sila ng mga maliliit na isda. At the same time, nagsisilbi din silang pagkain sa mga iba pang malalaking isda. So in short, mahalaga silang part ng food chain sa ating coastal areas. Kaya dapat matuwa tayo kahit tikila yung huli natin kasi it's a good indication na healthy at maganda pa yung ating spot. For rarity naman, halos lahat ng spot na dito sa amin ay may tiki. So, hindi siya ganun ka madalang mahuli sa amin dito. Kaya bibigyan ko siya lang na score na 2 over 5. For lures naman, kung ito yung target yung isda, mabisa dito yung mga 5 grams na mga sinking minnows at mga soft bait. So, ito, overall, okay naman tong tiki. Talagang sobrang tapang lang talaga tong isda na to. Yung medyo malaki-laki lang yung kinikip ko pang dagdag ulam. At least, yun, naka-GT ka na din. Tiki nga lang, hindi lang trevally.
So yun, hanggang dito na lang mga master. Kita-kita spot. Salamat!